So, last time, itong video na to, ginagawa ko, pero, hindi, nalimutan ko i-upload sa inyo kasi sobrang busy yung buhay ko, mangina. Tapos, bakit, magtanong kayo, bakit ako nagvo-voice over nito? It's just because, kailangan nang magvo-voice over kasi, may music kasi yung kapitbahay ko. Kasi yung kapitbahay may kinasal dito. Hindi man lang ako inimbita sa kasal. Sus! Tapos nagpa-music. Kaya bino-voice over ko. So, galing ako sa mall. Last time, nagpa-adjust sa brace. Tapos, dahil bukas, like last time, birthday ng asawa ko. Tapos, binili ako siya ng gift. Ang taong nito ay hirap pasayahin. Nito katulad ng mga Pinoy na masaya lang ba? Masaya kahit anong ibigay mo. Itong asawa ko kasi sobrang picky to pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi siya gusto ng mga romantic na nga gift. Kung bigyan mo siya ng something chocolate, hindi na niya kailangan yan kasi ayaw niyang mga ganyan, ayaw ng mga surprise-surpresa. Iwan ko ba kung bakit to. So ayaw niya mga grande, ayaw niya yung mga birthday na mga mabigatin, ayaw niya mga ganyan. So ginawa ko dahil nagpunta kami last time ni Liam, nagpagawa ako ng brace ko at nagpa-adjust. So, pumunta na rin ako ng mall at nagpakain sa kanya ng McDonald's or something. Tapos, may binili ako sa mall. Ganito talaga kapag may pera ka, no? Kailangan kong pasahihin yung asawa ko. Siguro naman, masaging masaya na siya nito. So, alam niyo na naman, meron na naman kaming misunderstanding ng asawa ko. Kung magtatanong kayo, bakit marami kaming misunderstanding? Kasi ang hirap talagang mag-adjust sa buhay kung mag-asawa kapag apam ang asawa mo. Ang hirap talaga. Pero okay lang yan. Baka hindi naman siguro slowly but surely ba yung mga ako kasi ang hirap akong mag-explain sa sarili ko kaya hindi talaga natapos-tapos yung mga gusto kong sasabihin. Tingnan yung mukha ng asawa ko. Alam nyo, ang laman yan is tanduay. 2 dozen. Isang karton na binili kong tanduay sa mall. 2 dozen. Kasi pabalik-balik siyang bilibilin sa, sa 7-Eleven. Tapos, ilalagay niya sa Coke. So, instead, magbibili ka ng 100 pesos na small bottle na tanduay 5 years sa 7-Eleven. Kung bibili ka sa mall, like, 70 pesos lang. So, nakamura ka. Mukhang hindi man siya masaya, oy. Kasi daw, pagkatapos na ng birthday niya, magda-diet na daw siya. Hindi na daw siya mag-iinom-inom ng tanduay. Tingnan nyo, hindi ko alam kung naging masaya ba siya or naging malungkot siya or ang hirap pasayahin sa gift na binigay ko sa kanya. Ayan. Sabi ko sa kanya, mura lang yan. Instead, magbili-bili ka ng 7-Eleven ng mga tanduay. Ayun. Yung tanduay na binili ko sa'yo, pang na yan, pang 1 year na yan. So, 2 dozen equivalent 24 bottle of tanduay, yung maliit na bote. Alam nyo, itong mga asawa ko, hindi naman siya katulad ng iba na nag-iinom hanggang malasing. Like, nagiinom siya, nilagay kaunti sa coke, tapos while nag-work. So, hindi talaga siya naglalasing kasi nilagay niya sa coke. Hindi katulad ng iba ba na hanggang malasing na hindi na makapag lakad. Tingnan nyo yung mukha niya. Ayun, nag-explain ba siya na bakit daw kasi hindi naman daw siya iinom na pagkatapos magda-diet naman daw siya. Marites, magda-diet na daw siya sa pagkatapos niya ng birthday. Tingnan niyo yung mukha niya. Kawawa naman ang mukha ng asawa ko. Oy, sus, Marimar. Pero, tanduay yan, baby. Tanduay yan. Huwag kang mag-alala. So, isa yan. Wala akong maisip kasi kapag sasabihin niyo naman sa akin na magbili ng damit para sa kanya. Marites, sobrang hirap ka magbumili ng mga damit ng asawa ko, no? Hindi talaga niya magustuhan lalo na hindi siya yung magpipili. So, kapag bibili niya ng damit sa mall, sobrang hirap. So, hirap kang maghanap ng anong gusto niya kasi meron siyang, gusto niya yung design na kaunti lang, yung plain, katulad ng dinadamit niya. Gusto niya yung color na hindi light, gusto niya yung gray, black, or ano pa yan, pero basta, grabe, mahirapan ka talaga nito. Yun, malungkot siya. Sis, ang hirap pasayain.
So, kung sabi nyo, sapatos naman, hindi rin pwedeng bilhan ng sapatos to kung kahit ano-ano kasi hindi rin niya magustuhan at masasayang lang pera mo. So, ayun. So, next is, iyon siya, oh. So, malungkot man ang buhay niya. So, hindi pa rin siya nagiging masaya. Kay Marimar, ano mong gusto. So, next na naman, meron pa akong gift na hindi ko pa, kukunin ko pa ang isang gift na binili ko sa kanya. So, dinala ko na naman itong another gift ko. Sana naman magiging masaya siya nitong gift na to. Ang hirap pasayahin itong taong to. So, ito. Ayan. May curtain kasi mainit yung panahon. O, ayun. So, hindi man siya masaya. O, tingnan nyo nga. Hindi siya masaya. So, ayun na naman. Dinalahan ko siya ng chocolate. Parang nagbigay ako ng gift ba, pero hindi man rin niya gusto kasi magda-diet na talaga niya yung ayan na lagi yung chocolate. Ang magiging masaya lang daw nitong chocolate na to, yung anak ko na lang daw, yung si Liam daw magiging masaya nito kasi magda-diet na daw ko talaga siya. Hindi na daw siya kakain ng ganitong maraming sweet araw-araw. At hindi na din siya, sus, pabasa-basa pa, tinignan kung magkano mga calories nandyan, kung ilan ang calories, o ilan ang mga something, binabasa-basa pa. Talagang 40 days surprise tinatawag, failed, kasi hindi siya masaya. Ayun na. Ganito talaga yung asawa mo na hirap pasayahin. Sobrang hirap. Hirap na. That's all. Thanks for watching. Natatawa pa siya. Natatawa kasi wala daw ang label. So, binigyan ko siya Nova. Ano pa yan? Yung ano ba? Tapos yung chocolate na guya. Tapos yung something. Tinanong po siya sa akin, Why did you buy this to me? Why you're kind to me? Di ba inaway mo ako? Sabi ko, kahit awayin pa kita ng kasampu-sampu o araw-araw, bibilhan pa rin kita, oy. Bibilhan pa rin kita kasi, mabait ako ng tao kahit hindi niyo alam, pero mabait ako. Tsura niya. Hindi niya maisip kung magiging masaya ba siya o marungkot siya sa ginagawa ko or ano ba. So, siya,